Kung saan nga may sikat, hindi ko pupuntahan yan. Basta sa panggagaya, kayang-kaya. Champoradom at home, sobrang dali lang pala para sa mga katulad kong bugnutin at maikli ang pasensya bumiyahe at pumila ng ilang oras para matikman ang trending champorado na yun. Ako lang naman ata tong tinatamad lumabas kaya gumawa na lang ako dito sa bahay. Wash and learn dahil pagkatapos mo magluto, sigurado marami kang hugasin. Bago nga pala ako mag-start, inantay ko ngang makatulog yung mga constituents ko dito sa bahay kasi baka makita nila saan ko tinago yung chocolate. Dito ko nga pala nilalagay yung mga pagkain ko para wala silang no clue. Kinuha ko na rin pala yung clingy wrap sa frozen kasi baka nilalamig na siya. Dahil nga wala kaming molder, buti na lang hindi kami madiskarte kaya nag-isip na lang kami ng pwedeng pang troubleshoot sa molder na mangkok. Sabi nga ni Maine, lagyan daw ng clingy wrap para hindi maging clingy yung tutunawing chocolate sa mangkok. Baka daw kasi ayaw nang humiwalay sa mangkok kapag tumigas yung chocolate. Kaso wala talaga akong tiyaga sa ganito kaya nanghingi na ako ng financial assistant kay Maine. Sabi ko siya na lang gumawa kasi idea naman niya to. Habang abala nga si Maine sa kanyang troubleshooting idea, nagpakulo naman ako ng tubig ulan galing sa alulod ng kapitbahay para sa lulusawing chocolate na pinamagatang hinugot sa tadyang ng washing machine yan. Natutunan ko pala nung nursery ako yung subject namin sa TLE. Pag maglulusaw nga pala ng chocolate, kailangan gumamit ng brainless na mangkok. Pag kumukulo na yung tubig, ipapatong mo siya sa pinakuloang tubig alulod tapos saka mo ibagsak yung bareta. Dosye nga pala yung ginamit ko kasi ito yung mura na, masarap pa. Baka naman dosye. Halu-haluin mo nga lang hanggang sa mag-mix and match na yung bareta. Tapos may napanood ako, nilagyan pa ng butter para daw mas lumabnaw. Kaso parang lumapot siya nung hinaluan ng butter. Mas okay yatang wala. Kinuha ko na nga yung mangkok na binalot ng clingy wrap bago pa mabuo ulit yung nilusaw na bareta. Imbis na malusaw, nabubuo na yata. Saglit lang yata dapat isa lang to kapag tubig ulan ang gamit mo dahil yata sa acid rain removal effect nito. Tapos palibutan mo lang ng chocolate sa mga sagigilid niya yung mangkok na ginawa mo. Hindi na nga nagpatulong si Ninang Thea at mas nahihirapan daw siya pag nandyan ako kaya lumayas na lang ako at nagpakalayo-layo hanggang kwarto. Yan, parang ganyan. Tapos ilagay mo sa frozen para lamigin naman siya. Hay, ang kulit talaga ng bubuwit. Sinabi na ngang wag manggulo pero bida-bida pa rin. Dahil nga hustler yung may pa-clingy wrap, may isa pang nakakakilabot na idea si Ninang Thea. Try daw namin subukan wag lagyan ng clingy wrap yung mangkok. Pahiran na lang daw ng mantika galing sa katas ng batok ng baka gamit ang tissue o napkin. Basta kayo na nga bahala. Malaki na kayo, kaya nyo na yan. Dahil gaya-gaya nga ako, gagayahin ko na nga lang yung ginawa ni Ninang Thea kanina. Mas madali nga tong pinahiran lang ng mantika. After 45 days, tumigas na nga ang dapat tumigas. Moment of lies, malalaman na namin yung income ng pinagpaguran namin. Gumawa pala kami ng isa pa just in case palpak yung una. Ayun, awa ng Diyos, palpak naman. Parang papapakin na lang namin to mamaya behind the camera. Medyo nag-crack nga siya dahil hindi smooth yung pagkadikit ng clingy wrap niya. Wala na to, defective na. Tapon ko na lang sa bibig ko mamaya. Itong pangalawa, yung pinahiran lang ng mantika, mas okay pala to. Di ka papagod maglagay ng wrapper sa mangkok. Uy, may latak, laman bibig din to. Balik ko na nga muna sa frozen to. Ang chocolate pa naman, parang tiwala. Mahirap nang ibalik sa tunay na anyo pag nalusaw na. Ala, hugot. Sabi ko, iidlip lang ako. Pagising ko, umaga na pala at bumabagyo pa. Mataas na rin pala ang water level sa ibang lugar. Sana safe lang sila. Samantalang ako, eto, nagluluto ng pampataas ng sugar level. Sinik ko nga yung pinaghirapan namin gawin for 45 days na chocolate dough. Nilagyan ko nga pala to ng note dahil minsan bigla na lang may nakapatong na isda sa ibabaw. Buti na lang hindi nalusaw. Tinanggal daw kasi yung saksakan ng frozen dahil on and off ang kuryente ni Meralco. Buti na lang maraming stock ng tube ice dito galing sa tira-tira ng mga lasenggo. Balik tayo sa niluluto ko. Nagpakulong ako ng tubig ulan galing sa alulod ng kapitbahay. Tapos binuhos ko na yung isang cup ng malagkit at isang cup ng bigas para patas. Tinakpan ko para mabilis umapaw. Ayun, sakto. Pagka brown out, bigla siyang umapaw. Brown out! Patay sindi na naman ng ilaw, kaya dumilim na yung paningin ko. Yung paligid ko. Nilagyan ko na pala ng 1,028.49% ng tableya galing Leyte para sama-sama kaming magpururot later. Habang hinahalo naman yung hilaw pa na bigas, dito naman sa kabilang kalan, isasalang ko na yung soulmate ni Champ na si Dry para together forever silang magkasabay sa agos ng buhay. Ha? Ano daw? Ganito pala itsura namin habang nagbablog. Walang brown out sa taong puro cravings ang inaatupag. Di baling pagod, at least di naman gutom.
Yummy! Masarap na sana kung hindi lang brown out dahil madilim, di namin napansin na overwhelmed pala tong mga tuyo. Buti na lang kahit nasunog yung mga tuyo, perfect confinement pa rin sila, matamis tapos mapait-pait. O edi magtiis ka sa lasa. Luto na nga yung champurado at tuyo, sunod naman yung gatas daw, kailangan 300 million degrees Celsius Fahrenheit para daw malusaw yung chocolate. Sino ba nagpauso nito? Binuo-buo nyo yung dome tapos lulusawin nyo rin pala. Nilusaw, binuo tapos lulusawin lang din pala. Sana natulog na lang pala ako. Joke lang. Napabili tuloy ako sa tindahan para makichismis lang. Kunwari lang bibili ako ng powder na gatas pero makikichismis lang ako kung suspended na ba ako sa trabaho. Puro pagkain lang daw kasi tinatrabaho ko. Pag return ko sa bahay, nagsandok na nga pala ako. Yung konti lang, mga 4 na kutsara kasi diet pala ako. Binuhos ko na nga yung gatas ng kambing. Hindi ko na nga siya lalagyan ng asukal na may tumigas na kape kasi nilagyan ko na kanina habang pinapakuluan. Tapos eto na, excited na ako. Ilalagay yung dome na pinagpuyatan namin ng 45 days. Worth the tired. Saktong-sakto yung dome sa Play-Doh. Lalabas nga pala kami kahit bumabagyo sa sobrang dilim sa loob ng bahay. Malapit na magdilim yung paningin ko. Let's go! Paano kakakain? Nasaan yung kutsara mo? Hala, Hindi, may dala ko dito. wow, Mainit. mainit talaga. Yun, no? Oh, kulang yan. Nasaan yung ano mo? Yung Tuyo. tuyo. Oh, Mainit. Tuyo ko dito. Di ba? tumalon lang yung tuyo sa ano. Tikman na natin. Hindi mainit na. Ang sarap. Wow, nakain mo pala yung ulo ng tuyo. Uy, binabagya tayo dito. Pasok na tayo sa loob.